Mga kabalik, mga ka-mindshift, real talk tayo. Bakit yung ibang politiko, kahit alam na ng tao na nangungurakot, tuloy pa rin? Walang hiya, walang preno, walang kabog. At ang tanong, bakit ganon? Hindi ito para i-justify ang korupsyon. Hindi ito okay lang mangurakot. Ito ay para maintindihan natin kung anong psychology ang nagtutulak sa ganitong ugali at paano natin papatayin ang engine ng korupsyon. Kasi kung hindi mo naiintindihan yung engine, puro ka lang sigaw sa tambutso. Ito yung pinakasimple. Corruption is not just greed. Corruption is reward, power, and impunity working together. Parang tatlong ingredients yan. Pag kumpleto, luto ang bansa. Ngayon, relatable tayo. Isipin mo yung dopamine example. Halimbawa, wala ka pang kotse, pangarap mo lang magkakotse, tapos nakabili ka, Toyota. Ang sarap sa pakiramdam, achievement, reward, pero after a few months, normal na. Nawawala yung high, so ang utak mo, hanap ulit ng mas mataas na reward. BMW, pag nasanay, hanap ulit, Nissan GTR. Pag nasanay, Lamborghini. Pag nasanay, Bugatti. Pag nasanay, helicopter. Hindi dahil masama ka agad, kundi dahil nasanay ang utak. Yung dati mong wow, naging meh. So kung ang isang tao ay nasa posisyon na may access sa pera at luxury, pwedeng pumasok siya sa infinite upgrade cycle. Pero ito ang twist. Sa politics, hindi lang kotse ang upgrade. Ang upgrade sa politics ay mas malaking pera, mas malaking control, mas malaking immunity, mas malaking ego boost. At kapag nasanay ka na sa power high, mas delikado yan kaysa sa shopping high. At para mas malinaw, minsan hindi na ito simpleng gusto ko pa, nagiging parang addiction loop na. Ang dopamine hindi lang pleasure. Mas tamang sabihin, signal siya ng utak na nagsasabing ulitin mo to. Lalo na kapag nakakakuha ka ng reward na mas malakas kaysa sa expected mo. Kaya kahit alam mong masama, ginagawa pa rin. Kasi ang hinahabol mo hindi lang saya. Hinahabol mo yung high at yung relief kapag nakuha mo yung reward. Dito papasok yung parang drugs at pagsusugal na halimbawa. May nangyayari na pwede nang bumaba yung enjoyment, pero lumalakas pa rin yung craving. Kasi nasanay na yung reward system sa habol. Tapos kapag biglang nawala yung reward, doon papasok yung crash. Irritable, restless, anxious, parang may kulang, kaya hahanap ka ulit ng next hit. At sa gambling, sobrang nakakabihag dahil unpredictable ang reward. Hindi mo alam kailan ka mananalo, kaya tuloy-tuloy ka, baka next time. Ngayon, ilipat mo yan sa corruption at power. Kapag ang isang tao natutong pag ginagawa ko to may instant reward at madalas walang consequence, nagiging conditioning yan. Tumitibay ang habit, lumalabas ang craving, humihina ang preno. Ngayon, ito yung psychology na mas malalim. Una, reward escalation. Kapag nasanay ka na sa reward, kailangan mo ng mas malaki pa para maramdaman ulit. Pangalawa, power effect. Kapag ang tao ay matagal nang may kapangyarihan, may tendency na bumaba ang sensitivity sa ibang tao. Hindi lahat, pero common pattern. Habang tumataas ang power, mas madaling maging numbers ang tao, hindi faces. Kapag nasanay ka na may security, may staff, may VIP treatment, nag-iiba ang normal mong mundo. Yung dating bawal, nagiging kaya. Yung dating nakakahiya, nagiging standard. At dito pumapasok yung isang malaking mechanism. Marunong ang utak gumawa ng palusot para hindi masira ang self-image. Kasi bihira ang taong gustong isipin na ako ang villain. Gusto pa rin nilang maging good guy sa sariling story. Kaya lalabas yung linyahang tulad ng lahat namang gumagawa. Para sa campaign, para sa pamilya, para sa project, pangbawi lang, hindi naman ninanakawan, hinihiram lang. Minsan mas mabilis pa yung palusot kaysa Excel. Ngayon, ito yung pinakamasakit na reality. Kung psychology lang ito, sana madaling solusyon, maging contented ka. Malaking factor ang contentment. Pero sa totoong mundo, lumalabas ang korupsyon kapag ito ay nagiging low risk, high reward. Ganito yan, kung alam mong maliit ang chance mahuli, at kahit mahuli ka may paraan, anong nangyayari? Nawawala ang hiya. Kasi ang hiya gumagana yan kapag may tatlong bagay. Malinaw ang mali, may social penalty at may legal consequence. Kapag binawasan mo ang consequence, hindi na hiya ang nagtatrabaho. Ang nagtatrabaho na ay yabang. At kapag ang paligid mo ay puro ganun, ang korupsyon nagiging normal. Ganun talaga. Parte yan. Sistema yan. SOP yan.
Pag normal na, ang konsensya mo tumatahimik. At kapag tumatahimik ang konsensya, hindi na kailangan ng lakas ng loob para magnakaw. Routine na lang, parang daily commute. So bakit dire-diretso pa rin sila? Simple answer, may gusto sila, may chance sila, may palusot sila. Desire plus opportunity plus rationalization. At kapag walang takot, uulit yan. Ngayon, paano natin ito titigilin? Hindi natin mapipigilan ang korupsyon gamit ang sermon lang. Hindi sapat ang maging mabait, hindi sapat ang hiya. Kasi may mga taong kahit pa ilang values talk ang marinig, kung profitable pa rin ang korupsyon, gagawin pa rin. So ang totoong strategy ay ito, gawing hindi worth it ang korupsyon. At dito papasok yung isa pang reality check mga kabalik, mga ka-mindshift. Yung mga matatandang politiko, minsan parang lumang kawayan yan. Pag binaluktot mo, mababali. Ibig sabihin, kahit anong sermon, kahit anong konsensya, kahit anong hiya, minsan hindi na tumatalab kasi matagal nang nakaukit. Kaya kung gusto nating talagang baguhin ang kinabukasan, hindi lang tayo dapat nakatutok sa pag-ayos ng luma. Kailangan magsimula tayo sa bata. Kasi ang bata parang bagong kawayan. Kayang hubugin, kayang turuan, kayang itama habang maaga. At yan mismo ang dahilan kung bakit may balik values. Bata pa lang, itanim na natin ang values ng contentment, ng malasakit, at yung reflex na laging tanong, paano makakatulong sa kapwa, hindi paano makakalusot. Kasi ngayon, kung tutusin, yung environment ng bata, social media, puro kabastusan, puro kababuyan, puro pa-sexy, puro pa-clout, puro instant dopamine hit, unting-unting nakukurap ang isip. Kaya excited ako matapos yung Values-Based Kids app natin. Bigyan ng bata ng content na mapapatibay ng asal at isip, hindi mapapasira. At oo, totoo pa rin yung sinasabi, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung gusto natin ng gobyernong hindi kurap balang araw, kailangan yung future leaders natin hindi lang matalino, may dangal. Ngayon balik tayo sa present. Habang ginagawa natin yung long game sa mga bata, huwag tayong magpa-baby sa ngayon. Una, taasan ng chance mahuli. Hindi lang harsher punishment sa papel, kundi real monitoring, real audit, real follow-through. Pangalawa, gawing transparent ang proseso, lalo na sa procurement at contracts. Kasi diyan madalas dumadaan ang malalaking leak. Pangatlo, bawasan ang discretion. Kapag masyadong depende sa tao, mas madaling baluktutin. Kapag nakasystem at nakarecord, mas mahirap dayain. Pangapat, protektahan ang whistleblower at witnesses. Kasi kung takot ang mga tao magsalita, tahimik ang ebidensya. At kapag tahimik ang ebidensya, maingay ang korupsyon. Panglima, ibalik ang social cost. Hindi mob justice, hindi pang-aalipusta, kundi informed accountability. Ang boto, ang suporta, ang pera, ang platform, ang legitimacy, dapat may presyo kapag may malinaw na paglabag. At habang ginagawa natin to, tandaan, hindi bastos ang pagrereklamo kung may basehan. Yan ang citizenship. Think positive tayo mga kabalik. Matagal ang proseso, oo, pero may proseso at may pag-asa. So ito ang takeaway. Kung gusto nating pigilan ng kurap, tigilan natin ang pagiging shock na may kurap. Ang tanong dapat, bakit kumikita ang korupsyon at paano natin babaguhin ang incentives? Kasi kapag hindi na kumikita ang korupsyon, kahit greedy ang tao, hihina yan. Kapag mataas ang chance mahuli, kahit matapang ang tao, magdadalawang isip yan. Kapag malinaw ang records, kahit magaling magpalusot, mahihirapan yan. Mind shift tayo. Hindi lang galit, hindi lang rant. Gawin nating matalinong laban. Balik values tayo, disiplina, dangal, pananagutan. Reality check tayo, ebidensya, proseso, accountability. At ngayon ang commitment bantayan natin. Huwag tayong manahimik, matuto tayong magsalita at magreklamo kapag mali. Para hindi maging normal ang abnormal. Huwag tayong masanay, huwag tayong manahimik, at huwag nating gawing normal ang abnormal. Team Pilipinas, Team Katotohanan, Team Pananagutan.